Hello po mga kamanang! Abay naay nga po at bago po tayo magsimula ay gusto ko pong i-shoutout po yung mga OFW. Mga OFW na kansisipag at talaga namang handa magsakripisyo para sa pamilya nila. Ayan po at salamat po sa pagsuporta po sa amin. Kayo po'y lagi mag-iingat diyan, lalo na yung mga OFW na nasa bansang nagbobombahan. Kayo po'y mag-iingat at God bless! Naay nga po mga kamanang at ako po'y nagluluto nitong puso ng saging na may gata. Bale, pinalambot ko muna itong puso ng saging. Abay pagkatapos, dinilagyan ko na ng gata, tsaka ng mga pampalasa. Ako na nga lang din nagtansya kung gaano kadaming ingredients yung ilalagay ko. At naay nga, nilagyan ko din na rin ng 2 pirasong sili para ba mas lalong sumarap. At naay nga po, nung ako po'y tapos nang magluto ng puso ng saging, abay, di ako'y namulot naman itong mga pira-pirasong kahoy. Dahil po, sabi po ni Lolo, ipulutin daw po itong mga pira-pirasong kahoy. Gawa po bang yung lupa po din ay papantayin na? Ito po kasi ay tatabunan na po ng lupa. Pinapatanggal po yung kahoy para daw po hindi anayin. At yan nga po pala, pasensya na kung sobrang kalat din sa bukid. Abay dahil nga po, hindi pa po tapos yung pinapagawa din ni Lolo. Nagwawalis naman po din, kaso nga lang hindi nga po maayos pa yung ibang mga tambak. Abay, tapos nga nung kami naglilinis din di nasa likod namin si Lolo. Abay, si Lolo ba naman nagtatanggal ng mga kahoy-kahoy? Tapos narinig na lang namin na biglang bumagsak. Abay, yun pala nabagsakan na pala siya ng kahoy sa may ulo. Buti na nga laang at daplis lang ba yung pagkakatama kay Lolo? Buti na lang din talaga at walang pako. Kaya ayun nga, thankful nga po at hindi napasama yung bagsak ng kahoy. At tingnan nyo naman po kung gaano nakadami yung napupulot kong kahoy. Abay, tapos nga po, ang ginagawa po ni Lola, winawalsa na lang po niya tapos tinatambak na lang po. Pagkatapos, ako naman po yung pupunta doon at ako na po magdadakot. Mas madami, mas mabilis ang gawain. At talaga nga sinigurado namin ni Lola na wala nang maiiwang kahoy para ba hindi anayin. Di ibig sabihin lang nun, mas magiging matibay ito. Abay, tapos nga po si Lolo, nagsisimula na po magbungkal ng lupa. Yung mga lupa po pa na medyo paumbok, para po mapantay na tong sahig. Abay, naay nga po at talaga mapupuno na itong aking lagayan. Abay, talaga namang kahit maliliit na piraso yan ay talagang aking pinupulot din. At nung puno na nga yung aking lagayan, ay tinapon ko din sa may paanan ng niyog. At pagkatapos, nagsimula na ulit ako magpulot. At ito'y tambak na ni Lula, kaya naman mabilis nang nangalahati itong aking lagayan. Tapos itong si Lolo, din naman nagbungkal ng lupa. Tapos itong si Ate Jessa, hiniram itong pangbungkal at siya naman daw magtatry. At naay nga po, dini po ay tinulungan ko na si Lolo magkalat nitong lupa. Kinakalat ko ba yung lupa sa ibang parte? Para mapantay na ito at mas maging magandang tingnan. At naay nga nung matapos ay nagmeryenda na kami. At inilabas ko nga itong isang balding tinapay. Abay, naay nga po, pagkatapos po naming magmeryenda, nagpahinga lang po kami ng kaunti at tinulungan ko si Lula na rin magbalot ng uling. Yung uling po kasi din ay kalat-kalat na. Abay, yung po bang mga sako na pinaglalagyan na ring uling ay mga marurupok na po? Kaya nililipat namin ni Lula sa ibang sako. Tapos nga po din, nahirapan po ako magkamay-kamay kaya sabi ko kay Lula, pahiram na lang ako ng bao. Dahil nga ito yung gagamitin ko, pansandok nitong uling. Sabi ko nga din kay Lula, ihanap niya ako ng medyo malaki-laking bao para mas madaming paglagyan. Tapos nga, naalala namin ni Lula, wala kaming dalang face mask din medyo magapok pa naman itong mga uling. Kaya nga ang ginawa ko, pinantakip ko na lang itong aking pangamay. Para naman kahit papaano, hindi pumasok yung gabok sa aking ilong. At naay nga, ito bali ay pangalawang sako na. Tapos nagpatulong na lang ako kay Lula na isalin itong uling para mas mabilis mapuno itong sako.
At nung aring ngay mapuno na, edi itinabi ko na aring sako ng uling dini. At naay nga, aring sakong ari naman ay bali ay pupunuin na laang. Tapos ako na nga lang nagsali nito, tapos akala ko kaya ko na mag-isa, yun pala na mali na yung shoot. Kaya naman nagpatulong na ako din kay Lula. Abay na ay nga po at talagang luminis-linis din at tapos na po naming ipagsasalin yung mga uling. At tingnan nyo naman po itong mga nakatayong uling din, bali po yan po yung mga pinagsasalin namin. Kaya po namin inayos yan. Yan po kasi ay ipapadala na ni Lula sa bayan. Para daw mabenta na at maging pera na. Nay po at ako'y papunta na sa bahay. Pasensya na po kayo kung andungis ko na dito. Paano ba naman po, uling yun tapos ang gabok pa. Pero okay lang naman po sa akin, ang mahalaga na tulungan natin si Lula. Abay, kung solo naman po si Lula ay, baka hanggang ngayon ay hindi pa siya tapos. Abay na ay nga po at ako po'y naghugas ng maigi dito para naman po matanggal yung mga uling na nakakapit sa akin. Para po kapag nagluto din tayo, di malinis po yung aking kamay. Tingnan nyo naman po at talagang nakailang hugas nga ako dyan para ma-sure ko na talagang malinis na. Tapos nung okay na nga po, di sinauli ko na itong hosdini sa drum. At naay nga po at talagang sinukso ko ng maigi itong hosdini sa drum para hindi ito matanggal at talagang mapuno ng tubig itong drum. Magandang tanghali po. Tayo po ay kukuha po ng dahon ng saging. Gawa ng gagamitin namin. Magluluto. Magluluto kami ng pinaltok. Dahon ng saging. Ay, yan ang lambot ng lupa. Tabi po. Yan, naari po. Yun. Yan. Bali, dalawa ring aking dala. Dalawa. Ay naay nga po, dito po ay kasama po natin si Ate Jessa. Siya po ang ating katulong na gumawa po ng pinaltok. Dining ni-ready lang namin yung aming mga gagamitin. Tulad ng asukal, ng glutinous, tsaka itong saging na laines. Ay basta, ang tawag sa amin na ay laines. Ewan ko lang kung anong tawag sa inyo na ring saging na are. Sinisimulan ko nang ang balatan aring saging. Kaso nga ako'y nakikiwa at pagkakahaba ba naman na ring itak. Yan lang po kasi yung available na pwede pong ipantalip dito sa saging. Tapos nga, pagkatapos kong balatan ng kaunti, ginagamit ko naman ay kamay ko para tuluyang mabalatan yung saging. Gawa ngang hindi nga ako sanay dun sa malaking itak. Kaya naman, tsinatsaga ko na lang ang talipan ng kamay. Si Ate Jessa naman naghuhugas lang ng kawali, tapos tutulungan na niya ako dito. At naay nga ay talaga namang ako'y nahihirapang magbalat na rin. Ayan o iyan, talagang nakailang minuto na ata, hindi pa ako nakakaisa. Yan, nung pagkakabalam pala na ring talipan. Ay pagkakaganit at talagang dikit na dikit pa yung balat dun sa laman. Ay ari naman ay dapat ay gantong hilaw kapag gagawin mong pinaltok. At dini nga po, si Ate Jessa naman po yung nagyayadyad na ring tinatalipan ko. Tapos na laang si Ate Jessa ang magyadyad, ako'y hindi pa tapos magtalip. Pagkakabagal. At teka, at si Ate Jessa nga ata ay inip na sa akin pag-aantay.
Naay nga, dini po ay pinatapos lang sa akin ni Ate Jess sa aring talipan. Tapos pinalinis lang sa akin itong mga pinagbalatan. Tapos nun ay kami po yung magpapalit na ng pesto. Bale, siya na yung magbabalat at ako naman yung magyayadyad kasi nga ang bagal ko magbalat nitong saging. Tingnan nyo naman po kung gaano kabilis si Ate Jess ang magtalip at talagang ako'y natambakan na nga ng yayadyadin din eh. Pero okay lang at mas mabilis naman ako sa pagyayadyad kaysa dun sa pagtatalip. Medyo matagal lang talaga yung proseso nito pero pag aray na luto ay talagang sulit na sulit. Glutinous. Naay nga, tinansya ko na lang kung gaano kadami ang ilalagay ko. Dapat kasi yung texture na rin ay yung mabubuo talaga yung bilo-bilo. Tapos, mukhang kulang pa sa glutinous, kaya naman ako'y dagdag ng dagdag pa. Tapos, kailangan nyo talagang masahing maigi para maghalo talaga yung glutinous tsaka saging at makuha nyo yung tamang texture. Ay naay nga, nung ayos na ay ako'y nagugas laang ng kamay. Abay tapos, nag-start na rin magbilog-bilog na rin. Abay kung ako'y solo din ay, yanong tagal bago matapos. Ay buti na nga laang at ako'y may katulong. Abay nung tapos na ang bilugan, di ako na may nagkayod na rin niyo. Abay yung upuan ba naman na rin kayo rin ay yanong nipis. Kaya kumuha ko ng tabla na kasya sa akin tapos ipinatong ko, di yun ang inupuan ko. Abay ayos at ako'y komportable na. Hindi kagaya kanina, kakalahati yung nakaupo. Yung paggagata nga po pala na ring pinaltok o bilo-bilo. Yung unang gata po, ayun po muna yung ititira. Tapos yung pangalawang gata na malabnaw, ayun muna yung gagamitin mo. Tapos ilalagay mo na nga yung bilo-bilo. Tapos pag kumulo, di ilalagay mo na yung malapot na gata. Binibilisan ko na nga dining magkayod nang ako'y matapos na at makapagsimula na nga magluto. At naay nga, after many years. Joke lang. Naay nga at nakikita ko na nga yung bao. Sumisilip na nga yung bao nung sinilip ko. Di ibig sabihin lang, ako'y matatapos na din eh. Abay, at sa wakas, abay natapos na rin si Manang Bibi magkayod. At naay nga, ari ay nilagyan ko lang ng asukal, tapos hinalo ko lang ng hinalo. Bali, ito yung gagawin nating pasunog. Abay naay nga, at pag nakita nyong ganto na yung texture at talagang nagkakaramelize na nga siya, abay pwede na nating isunod dini ang gata. Ay dini nga laang ay kailangan ay tuloy-tuloy ang iyong paghahalo gawa ng aray masusunog. Kaso mapapatigil talaga ako at ang sakit na ng aking mata. Nung makahinga-hinga ng kaunti ay balik na uli sa paghahalo na rin. Tapos nung nakikita ko ngang natutunaw na lahat ng asukal, sabi ko kay Ate Jessa, pwede na nga itong lagyan ng gata. Tapos naiinitan na nga ako din sa sandok, kaya naman yung paghawak ko dito ay talagang dulong-dulo nung sandok. Nung malagay nga yung gata ay talagang dire-diretso lang uli yung pagkahalo para magsama yung gata at itong arnibal. Ito nga at dinagdagan na uli ng gata dahil nauuntian kami, madami pa naman yung bilo-bilo. Tapos nagkuha lang ako ng konting asin at nilagyan nga ari, tapos hinalo ko na uli. At naay nga, iintayin lang na kumulo iyan. Tapos ito nga at talagang pagkakasakit na ng mata ko. Kaya naman ako'y naiiyak na din eh. Paano ba naman ang panggatong namin din ay kahoy? Di ayun, sobrang usok. Kaya naman yung usok na pupunta sa mata ko. Kaya yun, ako'y naluluha na. Tapos inisip ko na nga din. Di sabi ko, okay lang. Basta masarap yung aking luto. Ay naay nga, nung kumulo na ay tulong na kami ni Ate Jessang maglagay na ring bilo-bilo.
Abay nung okay na, di hinalo ko laang ari ng kaunti. Tapos yung gatong naman yung aking inayo. Abay paano ba naman, yung apoy na ay papatay na. Tapos yung nakasigang ay hindi pa luto. Kaya ayun nga at ako'y kumukuha pa ng ibang uyo. Ito nga yung ilalagay ko dito para gawing panggatong. Abay, nilagyan ko na nga din na ring kahoy at tayo ngang umapoy. Tapos ito at tinuloy halo ko aring bilo-bilo. Ay ayaw ba namang umapoy kaya naman ginamitan ko na ring mini pa ni Kuya Kalayas. Abay talaga namang nung gamit ko ay. Nakikita ko na nga yung pagbabago. Tingnan nyo naman at talagang lumalaki na nga yung apoy na Si Ate Jessa muna nga yung nagbabantay ng halo na at ako naman nag-aayos na ring apoy. Tapos at naari na nga talagang sumasakit na naman yung aking mata. Ay ako'y napapapikit Abay na ay nga talagang nalaki na yung apoy. Abay talaga namang sa paglaki nga ng apoy na ay. Abay sa pagluha ko naman at pagsakit ng aking mata. Dini nga, abay konting oras na lang at aray maluluto na. Abay talaga nga namang naaamoy ko na. Tapos yung apoy nga masyadong napapalaki na, nakati na nga aring bilo-bilo. Kaya din ay binabawasan ko na ng gatong para naman hindi kumati ng kumati aring aming niluluto. Tingnan nyo naman at talagang yanong sarap na at talagang nakulo-kulo pa. Abay, pwede na aring ahonin. Naay nga at ako'y nagpatulong na lang kay Kuya Kalayas mag-ahon dahil nga hindi ko kaya itong buhatin. Sabi nga ni Kuya Kalayas din, nakakaluha daw yun. Sabi ko, ako nga din kanina paluhang luha. Pati sipon ko'y natulo din Pati sipon ay tulo. Naay nga po at kami magsisikain na, kain po tayo. Ay dini na nga laang po kami naglagay sa bao at hindi naman po kumpleto ng gamit dini sa linang. Ay ayos laang naman po dining kumain at tayo naman po'y nasa bukid. At tsaka mas masarap pong kumain dito. Sabi ko nga dito, worth it naman yung aking pagluha dahil masarap naman yung kinalabasan. Ang sarap talaga, may paiyak. Niloloko ko pa nga dito si na kuya na sabi ko kaya ako naiyak kasi sobrang sarap nung luto ko. Abay, totoo pong yanong sarap. I-try nyo din po yung ganiring pinaltok o bilo-bilo. Ngayon nga lang din po ako nakatikim ng ganaring pinaltok. Gawa ba naman pagdating namin may saging na laynes? Tapos sabi nga nila masarap daw yung gawing pinaltok. Kaya naman biglaan lang din talaga yung pagluluto namin. Abay itong si Kuya Kalayas ay pumunta pa nga sa kubo niya para nga kuhanin yung mga kailangan sa pagluluto. Abay talaga namang yung sabaw na yanong sarap din. Tingnan nyo naman at talagang napapathumbs up ako dahil nga ang sarap nga na ring luto ko. Tapos yung saging nga talagang lasang-lasa mo pa. Manang bibi. Masarap. Masarap. Lasan-lasa yung saging. Oo nga Saging mo saging. Adit, sabi nga. Ayos naman.
Naay nga at nilagay ko na din yung pinaltok para naman makakain na din sila tsaka sina lolo. At naay nga aring isang balde ng tinapay ay akin na ding nilabas. Tapos mga bao nga lang yung available talaga ditong kainan kaya yun na lang yung pinamigay ko sa kanila. Pero wag po kayo mag-alala at malinis naman po iyon. Tapos normal lang naman po sa bukid na ito din po yung kainan. Naay nga po at sa tingin ko ay magugustuhan nila itong aking pinaltok. Tapos si Lulu wala palang kutsara kaya ito at ikukuha ko nga siya para matikman na din niya itong pinaltok. At naay nga po at pinagtatanong ko po sila kung talagang masarap nga yung luto. Aba yun nga at masarap daw ah. Isang balde pa rin tinapay oh. Abay naay nga po at tingin ko naman ay ganado at Yan, kuha po tayo mabubusog ng talbos. sila. Pong iulam, kasama po natin si Kamanang Baby. Yan kami po yung mangunguhan talbos, isasamahan ko si kuya. Yan. Sama-sama na po tayo. Yan, ang ganda ng panahon ngayon. Dito ano? Ito ay ano? Area number to. Panguulam mo kuya yung talbos. Oo. Gusto ko yung berde. Maigi po at si Kuya Kapanganay ay nakasama sa ating vlog. Abay, sasamahan natin siyang kumuha ng talbos. Abay, yun daw po yung gusto niyang iulam mamaya. Kaya nga ito si Kuya, hindi pa ako nagluluto kanina. Ay sabi niya, isamahan ko nga daw siya pagkuha nitong talbos. Sabi ko naman ay sige lang, basta pagkatapos kong magluto. Bali, yung talbos na pagkukunan namin, dito nga lang din sa may kalamansian. Kaso medyo dulo-dulo lang ng kaunti. Talbos. Ah, anong talbosin yan? Talbos na kulay berde. Oh. Di po ba tayo merong talbos na pula? Ito po yung berde. Yan, oh ha. Sama-sama na po tayo pangunguha. Yan, yung po mga OFW natin sa ibang bansa. Mag-ingat po kayong mabuti. Lalong-lalo po doon sa binubomba. Yan. Mga kababayan ko, kaunting ingat po at kami po naman nagdadasal dito para sa inyo. Para pare-parehong ligtas ang mga naroon. Ito po mga kamanang talagang gusto ka kagigisa. Naay nga po at tinulungan ko na si Kuya Kapanganay manguha nitong talbos para po mas mabilis matapos. Niluluto na. Tinutulungan Yung natin iba ayaw. Yung iba ayaw nito at Oo. sabi niya lalapad pero hindi alam nila yan ang sarap. Ngayon ko nga lang din nalaman na may ganito palang talbos. Alam ko lang na pinakapangkaraniwan ay Yung pula at saka pula. yung pula at saka yung pino. Yung nandun sa may ano. Ito yung malalapad. Talbos. Basta yun lang. Talbos nga. Sabi ni Kuya Kapanganay, yun daw ginagawa niyang luto dini ay yung ginigisa daw. Tapos dadamihan na lang daw niya ng bawang. Tapos paminta. Dahil nga po, nag-iingat din po si Kuya Kapanganay sa kanyang kinakain at saka sa mga nilalahok-lahok. Bawal po kasi kay Kuya yung maaalat. Abay, kaya kapag nagluluto si Kuya ay bawang at paminta na lang talaga yung nagpapalasa. Yung laman ng manok. Chris. Oo. Aking bahagyang gugutin yun. Tapos ay aking sangkutsahin sa sibuyas at saka bawang, paminta, saka ito na, kaunti sa baw. Ayos na. Yan, Bali po, Yan. ito na po yung aming nakuhang talbos Yan, ni ito na po. Kuya. Iuulam daw ni Kuya ito. Yan. Ayos na ito. Okay na yan, Kuya. Yan, sige po. Yan. Yan. Kami po ipabalik na ulit doon sa dini sa bahay. So yun po mga kamanang, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Bye-bye!